Timothy chapter 6. First Timothy chapter 6. Muli, Happy Lord's Day sa bawat isa. At salamat sa Panginoon, muli tayong nagkakatipon. Buksan natin ang mga Biblia. Doon dyan, may iba. Ito. First Timothy chapter 6, verse 6, 7. 8 and 9. Okay? 6, 7, 8, 9. 1 Timothy chapter 6, verse 6, 7, 8, and 9. Okay? Nakita na ba lahat? Say amen kung nakita na natin. Amen. Sabay-sabay natin basahin. No? Ready? Go. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, that it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that which we fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Verse 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So, ang pag-aaralan natin sa umagang ito, yung tinatawag na contentment. Okay? Pag sinabing contentment, ano sa Tagalog ng contentment? Kakontentuhan. Tama? Alam nyo, mahalaga ang nagagawa ng pagiging kontento. Tama? Tinuruan din tayo ng Biblia na dapat tayo ay makontento. Okay, saan ba dapat tayo makontento? At saang mga bagay dapat tayo hindi makontento? Okay? So, tayo manalangin sa ating pag-umpisa. Tayo. Maraming Diyos na makapanginoon sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na muli kami nagkatipon-tipon dito para sabayin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ng Diyos, ng Espiritu po mag-guide sa amin ng nagpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari na po maupo ang bawat isa. So dito, ito ay isang paalala ni Apostle Paul sa kanyang anak na si Timothy, anak niya sa pananampalataya. Okay? Una, dito sa verse 6, may kita natin dito, sabi niyan, but godliness with contentment is great gain. Okay? Alam nyo, pag sinabing godliness, ibig sabihin yung sa Tagalog or pagiging makadiyos. Okay? Sabi ng Biblia, but godliness with contentment. Tayo, makadiyos tayo eh. Amen? Amen? Makadiyos tayo. Ibig sabihin, sumasamba tayo sa ating Diyos. Sabi ng Biblia, ang pagiging makadiyos na may kasamang kontentuhan with contentment is great gain. Alam niyo sa Tagalog ng great gain, ibig sabihin, napakalaking kapakinabangan. Malaking pakinabang. Alam niyo, tayong mga Kristiyano, tayong mga makadiyos, inutusan tayo ng Biblia na dapat tayo ay marunong makontento. Tama ba? Marunong dapat tayong makontento. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag tayo ay marunong makontento, sabi din malaking kapakinabangan. Alam niyo sa pamilya, kapag tayo ay makukontento kung anong meron tayo, kontento tayo, malaking pakinabang yan sa pamilya, tama? Pero pag ang mga anak hindi marunong makontento sa kanilang tahanan, sa kung anong meron dyan, basta kung ano-anong sinasabi sa magulang, inaaway yung magulang, kasi hindi sila kontento eh. Hindi malaking pakinabang yon. Ano yung nangyayari? Malaking problema yon, tama? Kung ang mga anak, ang bawat isa sa tahanan, hindi marunong makontento, tama? Pero, pag marunong tayong makontento, sabi ng Biblia, malaking pakinabang iyon. Amen? So, dapat matutunan natin, bawat isa sa atin, mula bata hanggang matanda, bawat isa sa atin, kailangan matutunan natin maging kontento. Kahit sa area ng buhay natin, dapat marunong tayong maging makontento. Pero may mga bagay na dapat hindi tayo makontento. Okay ba yun? Pero may mga bagay na dapat tayo
ay makontento. Kaya sabi ng Biblia, bakit dapat tayo maging kontento sa ating buhay? Verse 7, tingnan nyo. For we brought nothing into this world, sapagkat wala tayong madadala sa mundong ito. Amen? Kaya pala dapat natin kailangan maging kontento. Kasi wala tayong madadala sa mundong ito. Gets nyo? Wala tayong madadala. Sino sa inyo kayang magdala kahit piso pag namatay siya? Di ba wala? Kahit nga siguro, di ba, nakita nyo yung mga namatay tapos nilalagyan ng pera dito sa kamay. Baon daw nila, pamasahin daw, no? Pero kita mo, hindi naman nawawala. Di ba? Hanggang sa mabubulok na lang yung pera na yan. Lahat, kahit na yung suot nila. Ano ba suot nila? Barong, di ba? Pantalon, sapatos. Lahat ng yun, kahit yung katawan nila, masisira at masisira. Kasi wala tayong madadala sa mundo ito. Kaya sabi ng Biblia, hubad tayong ipinanganak. Di ba? Nung pinanganak tayo, hubad tayo. Nilagyan lang tayo ng lapit, di ba? Ng mga magulang natin. Dinamutan lang nila tayo. Pero ang totoo niya, nung pinanganak tayo, hubad tayo. Kaya sabi ng Biblia, hubad tayong lumabas sa mundo ito. Hubad din tayong mawawala sa mundo ito. Tama? Kaya dapat pala tayong maging kontento. Sapagkat wala tayong madadala. Tama? Yung iba hindi makontento eh. Anong ginagawa nila? Nagpapayaman, puro yaman. And then, all of the sudden, biglang dumatay. Diba? Saan napunta yung kayamanan? Dinadala niya ba? Hindi, diba? Kaya dapat, tayo mga Kristiyano, ang trabaho natin, hindi magpakayaman na magpakayaman. Diba? Kasi kapag ang isip natin yumaman, hindi nakaisipan yan na nasa Biblia. Kasi sabi ng Biblia, makontento tayo. Pero, hindi naman masamang yumaman. Tama? Hindi masama yan. Mabuting yumaman. Pero ang problema, kung gusto mo na lang talaga lahat, yumaman, wala ka nang ginawa kundi yumaman. Maski yung gawain ng Panginoon, hindi mo na nanunulungan. Bawa, yumaman kayo ng yumaman. Ang gusto nyo, magpakayaman. Pero ang problema, hindi na kayo nakapagbigay sa church. Hindi na kayo nakasuporta sa church financially. Kasi sa inyo lang talaga, yumaman. Yun ang problema sa iba, di ba? Kaya nga meron tayong corruption eh. Di ba sa gobyerno? Corruption. Bakit may corruption? Kasi malaki ang pera dyan, di ba? Ang pera ng gobyerno malaki. Kaya may mga leader dyan na kinukorrupt nila. Imbis na mapupunta sa taong bayan, ano nangyayari? Binubulsa nila. Diba? Kasi malalaki ang budget dyan. Diba? Kaya merong corruption. Bakit? Hindi sila marunong makontento. Tignan mo yung mga yan. Malalaki ang sahod yan. Diba? May mga sahod yan, diba? Yung mga nakaupo sa gobyerno, may mga sahod yan. Pero bakit nila nagagawang magbulsa pa ng pera ng tao? Bakit? Hindi sila marunong makontento. Diba? Ang laki na ng sahod nila, pero kinukuha pa nila yung pera sa taong bayan. Hindi sila marunong makontento. Nabili na lahat nila, ang dami nilang hari-harian, ang dami nilang kotse, ang dami nilang tahanan. Sige pa rin ang korupsyon. Bakit? Hindi marunong makontento. Kaya kung hindi ka marunong makontento, baka pag pangarap mo siguro, pangarap ko araw-araw maging presidente. Pero kung ang utak mo, hindi marunong makontento, tignan natin, hindi tayo pumunto. Kasi, balang araw ikukumpara mo yung bansa natin. Tignan nyo ang away ngayon sa di ba? Ang kita nyo sa Facebook, di ba? Sila Pacquiao, sila Duterte, di ba? Puro corruption ang pinag-uusapan. Isa lang kasi yan hindi marunong makontento. Pero tayo, iba tayong mga Christian. Amen? Iba tayo. Sabi ng Biblia, but godliness. Tayo, makadiyos tayo. At yung pagiging makadiyos natin, dapat samahan natin ng kakontentuhan. Bawat isa sa atin, marunong makontento. Sabi ng Biblia, tingnan nyo, for we brought nothing into this world. Kaya pala natin kailangan maging kontento kasi wala tayong madadala sa mundo ito. At sabi ng Biblia, and it is certain we can carry nothing out. Wala. Doon ko sinabing nothing. Wala. Wala ni isa.
Wala talaga tayong madadala. Kaya aanin mo yung napakalaking mansion mo dito sa lupa. Aanin mo yung marami kang kotse. Aanin mo yung marami kang pera. Hindi mo naman madadala. Okay? Kaya yung ibang payaman na ng payaman. Hanggang sa namatay na lang sila. Yung kayamanan nila, hindi naman nila nadala. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, sabi dyan, and having food, tignan nyo, verse 8, and having food and raiment. Meron tayong pagkain, at meron tayong raiment. Alam niyo yung raiment? Damit. Damit, yung suot nyo. Sabi dyan, meron tayong pagkain, meron tayong raiment, damit. Ano sinabi? Let us be therewith content. Tama? Yung sabihin, makontento tayo, lalo na sa atin ngayon. Lalo na sa estado ng panahon natin ngayon. Dapat tayo makontento. Amen? Huwag tayong maghangad ng yung tipong may mga tao kasi na ito lang yung buhay nila. Ito nyo maigiya. Pero mga tao kasi na ito lang yung pamumuhay nila. Pero gusto nilang gusto nilang itaas pa yung level ng pamumuhay nila. Pero hindi nila kaya. Tama? Halimbawa sa mga estudyante, nakakita na kayo ng estudyante o mga classmates nyo na alam nyo namang mahirap pero pumasa parang mayaman. Nakakita na kayo ng gano'n? Di ba nakakita na kayo ng gano'n? Na yung tipong ito lang yung buhay mo, oh. Tapos, gusto mo pang ipakita sa mga tao na ganito ako, mayaman ako, pero ito lang talaga. Kaya anong mangyayari? Sinong naghihirap? Di ba yung mga magulang? Kasi, request ang anak, Mami, bili mo ako ng ganito. Kasi gusto niya makita sa mga classmates niya, no? Na mukhang mayaman, pero hindi pala niya sariling gastos yun. Gastos pala ng magulang. Kaya yung magulang, trabaho, sikap na sikap para maibigay yung gusto ng anak. Bakit? Kasi yung anak hindi marunong makontento. Kaya tayo, isa sa lesson na makukuha natin dito, makontento tayo. Amen? Sa ngayon, kung ano lang talaga yung kaya mong maabot, hanggang doon ka lang muna. Tama? Huwag kang mag-expect ng mas mataas pa sa pamumuhay mo. Tama ba? Kasi pag nag-expect ka ng mas mataas pa sa pamumuhay mo, ang mamomroblema sa'yo, yung magulang mo. Tama? Yung magulang mo. Kasi yung magulang mo, magsisikap talaga yan para maibigay yung gusto mo. Actually, hindi mo na kailangan yun eh. Gusto mo na yun, di ba? Iba yung pangangailangan sa kagustuhan. Tama? Minsan ang nasusunod yung gusto natin, hindi yung pangangailangan natin. Kaya dapat tayo, magkaroon tayo ng attitude na marunong makontento. Amen ba? Amen. Amen? Russell? So, dapat marunong tayong makontento. Amen ba? Amen. Dapat tayong marunong makontento. Huwag tayong mabuhay na mas mataas pa sa... Alam nyo naman yung ibig kong sabihin, di ba? Ito lang yung pamumuhay mo. Tapos iaangat mo pa, hindi nyo naman talaga kaya. Kung gusto mo ng ganong buhay na mas angat pa, anong gagawin mo? Magsikap ka, tama? Mag-aral kang mabuti. Diba? Ngayon, habang wala ka pang trabaho, nag-aaral ka pa lang, makontento ka. Amen? Makontento ka. Kaya, ang dapat mong gawin, kumbaga dapat tayo, marunong tayong dumiskarte. Amen? Marunong tayong dumiskarte. At alam nyo, sa buhay mo ngayon, marunong ka maging kontento at huwag kang malungkot. Amen? Kung anong buhay mo ngayon, huwag kang malungkot. Huwag mong isipin, ay, ganito lang ang bahay namin. Kubo lang, tapos wala pang kisame. Tapos ang init pa. Ang mangyayari niyan, maawa ka na sa sarili mo, no? Bakit yung iba, ganito, ganyan. Sila, ang yayaman nila. Alam nyo, kasalanan sa Diyos. Kasalanan sa harap ng Diyos pag naawa tayo sa sarili natin. Kaya, huwag natin i-down yung sarili natin. Huwag natin isipin na mahirap lang kami, sila mayayaman. Huwag, alam nyo, mayaman tayo, amen? Pero bakit minsan parang mahirap tayo? Kasi hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya alam nyo, kung gusto nyo yumaman, isa lang ang susi dyan eh, maglingkod kayo sa Diyos.
Eh pastor, bakit yung iba hindi naman naglilingkod sa Diyos pero yung mayaman? Simple lang. Iba ang nagpapayaman sa kanila. Sino ang nagpapayaman sa kanila? Yung Diablo. Alam niyo ang Diablo, marunong siyang magpayaman. Marunong siyang magpala ang Diablo. Gagawin niya ang lahat para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Gagawin niya ang lahat. Kaya yung iba, ino-offeran ng malalaking sahod, pero walang pasok ng mundo. Hindi siya nakakapaglingkod sa Panginoon. Kaya ang Diablo marunong din magpala. Pero, sinisigurado ko na ang pagpapala ng Diablo, may kalungkutan yan. Pero pag sa Diyos, pag inangat ka ng Diyos, pag pinagpala ka ng Diyos, walang halong kalungkutan yan. Amen? Eh tayo, makontento tayo. Tama? Sa cellphone mo, kung anong cellphone mo, makontento ka dyan. Diba? Huwag ka malungkot. Ay, ito lang yung cellphone ko. Baba naman. Baba ng memory. Baba ng RAM. Ito lang. Tapos maaawa ka na sa sarili mo. Bakit ito lang? Diba? Dapat hindi gano'n. Bagus magpasalamat ka pa. Amen? Pasalamat kayo. Salamat Panginoon. Meron akong cellphone. Nagagamit ko sa laro. Mali. No? Mali yung gano'n, ha? Dapat huwag gamitin sa laro yung cellphone, no? Sa ano? Pag-aaral. Diba? Makontento tayo sa kung anong meron tayo. Kung may pera ka ngayon, 10 piso, 20 pesos, makontento ka dyan. Amen? Kasi alam nyo, pag nakita ng Diyos na marunong tayong makontento, matutuwa siya. At pag natuwa siya, itong anak ko, nakukontento sa maliit na bagay. Pag natuwa ang Diyos, pagkakatiwalaan niya tayo ng malaking bagay. Kasi, ang pangit naman, kung sa maliit nga lang, hindi ka marunong makontento. No? Kung sa maliit nga lang, hindi tayo marunong makontento. Yung pa kaya sa malaki. Kaya, natutuwa ang Diyos kapag nakita niya tayo na marunong tayo makontento. Kung anong meron tayo sa ngayon, makontento ka dyan. Amen? At kung ano yung dinananas mo ngayon sa buhay mo, halimbawa, naghihirap kayo sa pamilya nyo, huwag kayong malungkot at marunong ka makontento at dapat yun yung gawin mong hakbang, stepping stone ba, kumbaga hagdan na sa ngayon, lagi mong isipin na sa ngayon, nahihirapan kami, pero magsisikap ako mag-aral. Amen? Magsisikap ako. Dapat yung kahirapan yun yung magpupush sa atin. Amen? Para lalo tayong mag-aral. Yung iba, nakita lang mahirap sila, tinatamad ng mag-aral, di ba? Yung iba, wala lang pera, tinatamad ng mag-aral. Dapat hindi ganon. Dapat, kung ano yung nakikita mong hirap nyo ngayon sa buhay, dapat yan yung magpupush sa inyo para magsikap ka mag-aral. Amen? At kapag nag-aral ka, syempre makapagtapos ka ng pag-aaral. At kapag nakapagtrabaho ka, yun na, doon na mag-uumpisa na magiging successful ang inyong pamilya. Paano nangyari yun? Kasi nagsikap ka. Tama? Huwag kang manghina. Kung anong sitwasyon nyo ngayon sa pamilya nyo, huwag kang manghina. Kung hirap na hirap kayo, huwag kayong manghina. Bagkus, manalangin ka pa sa Panginoon. Tumawag ka palagi sa Panginoon. Tama? Tumawag ka palagi sa Panginoon. Hindi tayo makontento. Lalo na sa pagkain. Sino sa inyo maarte sa pagkain? Sino sa inyo? Na pag ang nilagay gulay, ay gulay. Sino sa inyo hindi kumakain ng gulay? Hindi ka kumakain. Na? Ikaw ba rin, di ba? Hindi ko makain. Ay, yung pag yung, di ba yung mga bata ngayon, yung kakaiba yung mga bata ngayon na pag nilagyan mo sila ng gulay sa pagkainan, hindi nila kakainin yan. Di ba? Gusto nila, di ba? Gusto nila mga hotdog, itlog, tusino. Di ba yun yung mga gusto ng ngayon, ng mga kabataan ngayon? Kaya alam nyo, kasi halimbawa, ang mangyari, nakita ng bata, gulay. Siyempre, yan yung kayang-kaya ng magulang ibigay. Lahat naman sa lugar natin, di ba?
Yan talaga yung kayang ihain sa atin ng magulang karamihan. Gulay. Ngayon, pag nakita mo yung yung gulay sa pagkainan, ano gagawin mo? Magrereklamo ka ba? Magrereklamo ka ba? Uy, magrereklamo ka ba? Tingin ka ng tingin doon. No? Ipalit na nila. Diba? Makinig mo na. Pag nakita natin na ganyan na naman ang ulam, ano mangyari? Siyempre, yung bata, tayo, kung hindi ka kontento, magre-reklamo ka yan, gulay na naman. Gulay na nga kahapon, gulay na naman yun. Magre-reklamo ka yan. Tapos, ano mangyari? Siyempre, ang magulang mo malulungkot. Pag nalungkot siya, siyempre, gagawa siya ng paraan. Kaya yung iba nangungutang ng mga frozen foods, di ba? Parang may hain nila. Tapos yung bata naman, sarap na sarap ng kain. Hindi niya alam, inutang pala yung magulang. O di ba? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Kasi hindi marunong makontento. Tama? Ganun ang nagagawa ng hindi marunong makontento. Yung magulang natin yung nahihirapan. Tama? Kasi, request ka ng request, hindi nga kaya ng magulang eh. Tsaka na pag, nakapagtapos ka na, di ba? Kung afford naman ng magulang, huwag niyong hayaan, tandaan niyo huwag niyong hayaan na bawat request mo tapos sinisikap ng magulang. Ang problema, nangyayari, nangungutang yung magulang. Kaya tignan niyo yung magulang, nababaon sa utang. Bakit? Kasi kung ano yung gusto ng anak, yung talaga yung sinusunod. Pag hindi nasunod, ano nangyayari? Nagre-reklamo, di ba? Nagwawala yung bata pag hindi nasunod. Dapat hindi tayo gano'n, no? Halimbawa, gusto mo ng ganito, hindi nga kaya ng magulang. Ano gagawin mo? Magtatampo ka ba sa magulang? Sino sa inyo nagtatampo pag hindi nabigay yung gusto? Huwag gano'n. Tama? Kasi unawain natin yung magulang natin. Okay ba? Unawain natin. Tapos yun dapat yung magtutulak sa'yo na hindi nabibigay ng mama ko. Pero sige lang, magsisikap ako mag-aral. Then kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, pwede ko nang mapili yung pangarap ko. Tama? Yung mga pangarap kong mapasa akin. Diba? Kaya kailangan palabasin ko sa kung saan santimetro. Diba? Sabi ng Biblia, marunong tayong makontento. Diba? Kaya pag nakontento, hindi ko lang tingin, kontento lang, diba? Sa isang tingin, huwag yung, hindi mo alam kung, guys, parang may, dapat, lagyan kayo natin yung parang sa kabayo, no? Ano yung sa kabayo? Yung ang tawag doon, yung parang isang takbuhan na ng kabayo, no? Alam niyo yan? Diba? Kailangan marunong tayong makontento. Kaya kung ikaw may ugali ka na lahat sa inyo, seryoso tayo dito. Bawat isa sa atin, kailangan magkaroon tayo ng attitude na marunong makontento. Amen? Kahit sino, mga bata, lahat tayo dito, dapat marunong makontento. Amen? Kasi pag marunong kang makontento, ano mangyari? Masaya yung pamilya nyo. Tama? Kung ano yung nandyan sa pagkainan, kung ano yung nabili ng mama mo, ng papa mo, kung ano yung naibigay nila, pasalamatan mo yan sa Panginoon. Tama? Hindi yung, mama, ito na naman. Naglaan mo ka na naman, di ba? Mali yun. Tama ba? Mali yun. Dapat marunong tayo makontento. Kasi sabi ng Biblia, pag makadiyos ka, dapat marunong ka makontento. Kapitän nyo, sana tayo, verse 8, and having food and raiment, let us be therewith to be content. Alam niyo, may mga taong hindi na ako kontento sa damit. Tama? Hindi na ako kontento sa damit. Yan lang yung kaya mong damit sa ngayon. Di ba? Yung iba, hindi makontento, talagang gustong magpabili ng mga mamahaling damit, mga signature na damit, mga 1,000 pataas. Kaya anong nangyari? Nahihirapan yung magulang. Tama? Kasi yun na eh. Dapat isipin mo na, sa ngayon hindi ko pa kayang bilhin niya. Pero pag ako nagtatrabaho na, nakapagtapos ng pag-aaral, bibilhin ko rin. Dapat ganun, no? Dapat ganun. Hindi yung agad-agad. Hindi yung porket gusto mo, agad-agad kasi
Tama ba? Ganun yan. At tingnan nyo, sa verse 9, tingnan nyo sa verse 9. But they that will be rich fall into temptation. Alam niyo yung mga mayayaman, mabilis mahulog yan sa mga mga temptasyon. Bakit? Kasi una, marami silang pera. Di ba? Ang problema sa maraming pera, kapag may gusto silang bilhin na bibili agad nila. Tama? Halimbawa, kabibili lang ng cellphone nila. Ay, ganda ng, anong cellphone yung maganda? Halimbawa, iPhone 5. Halimbawa, iPhone 5. Ay, ganda naman iPhone 5. Bigla nang patalastas. iPhone 6 patalastas. Oh, bili agad. Bilhin mo yan. Bago. Gusto mo latest agad, no? Samantalang, hindi na kontento. Kasi, bakit niya na-request agad na bilhin? May pera. Diba? Pansinin nyo, pag marami kayong pera, diba pili kayo ng bili? Na? One day, millionaire? Diba? Pansinin nyo, December, diba? Marami kayong pera. O, January, wala na, diba? Bus ka. Diba? Kasi ganito ng tao eh. Kaya yung sinasabi ng Biblia, kapag hindi ka marunong makontento, lalo sa mga mayayaman, marami silang pera, bili dito, bili doon. Hindi pa naman kailangan gusto ng bilhin agad. Diba? Yun yung sinasabi ko kanina na mas ang buhay natin parang mas kontrolado doon sa gusto kaysa sa kailangan. Kasi iba yung gusto, iba yung pangangailangan. Ang mahalaga sa dalawa, yung pangangailangan. Ano bang kailangan ko? Diba? Ang problema sa tao, ano bang gusto ko? Diba? Eh tayo, marami tayong gusto eh. Pag may pera ka, bili agad. Kahit hindi mo naman kailangan. Ito pa lang yung cellphone mo, ang ganda-ganda ng cellphone mo, bagong labas. Next month, may labas ulit, bili agad. Hindi mo pa naman kailangan kasi may bago ka pa namang cellphone, di ba? Yun ang kaibahan, pero pag wala kang pera, kung hindi ka man makontento, magre-reklamo ka, di ba? Magre-reklamo, ito na naman yung gusto ko nang palitan yung dahil yung cellphone. Hindi. Ang gawin mo, manalangin ka sa Panginoon. Lord, gusto ko na pong palitan yung ganito. Pag-pray mo sa Panginoon. Diba? Huwag mong yupin yung magulang ko na, kailangan ko to, kailangan bilhin ko to, gusto ko. Hindi. Pag-pray mo sa Panginoon. Amen? Matuto tayo lumapit sa Panginoon. Kaya ganun yan. Kapag ang isang tao, maraming pera, mabilis malaglag sa tukso. Nakakita lang ng bagong gamit, hindi agad. Nakakita lang ng cellphone sa kaibigan, bagong cellphone niya. Mukhang mas mataas pa yun kaysa sa cellphone ko. Iikitan mo siya. Kaya mga gano'n na gusto na lang ikitan yung mga kaibigan. Tayo hindi gano'n. Mga Kristiyano tayo eh. Kung ano yung nasa atin, makontento tayo. Amen? At tingnan yung sabi ng Biblia, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Alam nyo kapag hindi tayo marunong makontento, sabi ng Biblia, ano mangyayari? Manununod tayo niyan, haatakin tayo niyan into destruction. Masisira ka talaga niyan. Tingnan nyo yung mga tao. Pag hindi ka marunong makontento, tingnan nyo may mga taong hindi marunong makontento. Anong ginagawa nila? Iba, pag hindi ka marunong makontento, yung iba, anong ginagawa? Iba nagnanakaw. Diba? Halimbawa, may cellphone ka. May nakita kang cellphone ng iba. Maganda yun bagong bili. Eh hindi ka marunong makontento, tapos wala ka namang pambili. Wala ka namang pambili. So ano mangyayari? Mainit sa mata mo yung bagong cellphone. Yan dyan napapasok yan sa isip mo, maglalaro na yan sa isip mo. Nakawit ko kaya yan. Doon nag-uumpisa yan. Bakit may mga nagnanakaw? Kasi hindi marunong makontento. Tama? Kaya pag may nakita kang isang gamit na hindi sa'yo at hindi ka marunong makontento, ano gagawin mo na nakawin mo yan? Tutuputin mo yan. Diyan nagsisimula eh. Kasi hindi marunong makontento. Pero kung ikaw, marunong makontento, may nakita kang bago, bago yung ano niya. Tapos sa'yo luma, ano sasabi mo? Okay lang, balang araw makakabili din ako. Dapat ganun, no? Hindi yung bago na naman yung gamit niya.
sa akin. Oh, dapat hindi ganun. Kasi masama yun. Tama? Masama yun. Huwag tayo magkaroon ng inggit. Diba? Yung inggit ang laban. Pag hindi ka na marunong makontento, maiinggit ka na yan. Hanggang sa pag nainggit ka na, magnanakaw ka na. Yung iba naman, nagnanakaw ng pera para makatili. Tama? At yung iba naman, hindi nagnanakaw ng pera. Talagang yung gamit mismo yung ninanakaw. Saan nag-umpisa yan? Kasi hindi marunong makontento. Yun hindi marunong makontento. Eto, tingnan nyo, sa verse 10. Ito, tinuruan tayo ng Biblia dito sa verse 10. Tingnan nyo. Basahin nga natin, ready, go. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So sabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Lahat ng kasamaan, sino ang ugat? Yung pagmamahal sa pera. Ito tandaan nyo ang pera, hindi yan masama. Nagets nyo? Ang pera, hindi yan masama. Anong masama dyan? Ayan for the love of money. Hindi masama ang pera. Maganda yan. Pero pag minahal mo na ang pera, yun ang masama. Nagets nyo? Nagets nyo? For the love of money is the root of all evil. Kasi sabi ko sa inyo, bakit may mga nagnanakaw? Kasi mahal nila ang pera eh. Kaya tandaan nyo wag na wag natin mamahalin ang pera kaysa sa Diyos. Amen? Amen. Kasi alam nyo, maraming tao ngayon mayaman, pero mas mahal nila yung pera nila. Mas mahal nila yung kayamanan nila. Kaya hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Tingnan nyo yung mga mayayaman ngayon. Asan sila? Di ba mas marami mayayaman na hindi nagsisipa? Di ba yung mga katulad natin, hindi naman tayo gano'ng kayaman eh. Pero nagsisimba tayo. Tingnan nyo yung mga mayayaman. Bihira nyo lang makita sa church, di ba? Nasaan sila ngayon? Sa kanya-kanyang pinagkakabalaan. Bakit? Pera. Tama? Pera. Pero tayo mga simple lang ang buhay. Nakikita sa church. Tama? Kaya ang ano dito, paano kaya kapag kayo umaman na? Paano kaya pag si Angelo naging engineer na, no? Di ba engineer pangalan mo? Ano pangalan? Police. Police. Paano kaya pag si Angelo, police na? No, Angelo, makakapunta ka pa kaya sa church? Baka mamaya sabihin mo na, ay pastor, yung church niyo ba di aircon na? Ay, hindi pa Angelo eh. Sige pastor, hindi mo na ako magsisimba. Bakit ganun? Kasi mayaman na eh. Baga inisip niya na, hindi na ako bagay sa ganyan lugar, kailangan bagay ako sa aircon na. Di ba? Hindi, totoong nangyayari yan. No? Totoong nangyayari yan. Na pag katamtaman lang ang buhay, pag simple lang ganito sa atin, nakakasimba pa, nakakausap pa. Pero may mga narinig na rin akong kwento na nagkatrabaho na, nakapag-aral, nakapagtapos, nakapagtrabaho, yumaman na, wala na, hindi na namamansin, hindi na nag-chat, wala na, hindi na naman. Samantalang nung ganito pa lang sa atin, kwentuhan yan, din yan. Ipag-pray mo naman ako na makapagtapos ako ng pag-aaral. At kapag nakapagtapos ako, tutulong ako sa simbahan. Ganon. Siyempre, pinag-pray. Hanggang sa nakapagtapos na. Hanggang sa yumaman na. Ayun, asa na? Wala na, nakalimot na. Bakit? Mas minahal niya ang pera kaysa sa Diyos. So dapat tayo, huwag magbago yung ugali natin. Kasi alam niyo ang pera, nagbabago ng ugali yan. Tama? Di ba pag may pera, minsan hindi mo makita yung kaibigan mong may pera, no? Pero pag may pera pag walang pera yung kaibigan mo, lagi kayo nag-uusap, di ba? Pero pag nagka-pera yan, bihira mo na lang makita kasi kung saan pupunta yan. Di ba? Pero may mga kaibigan naman na nakakatuwa pag may pera, no? Kasi nanlilibre sila. Di ba? May pera, libre ka ng milk tea, no? Nakakamiss yung milk tea, no? Libre ka ng milk tea. Kasi may pera. Yun ang maganda doon, tama? Pag may pera sila, naaalala nila yung mga kaibigan nila, no? Libre ko kaya sila. Pero yung iba naman, nagka-pera lang. Wala na, hindi na nagpapakita. Diba? Kaya alam nyo, pag may pera tayo,
huwag niyong mahalin yung pera niyo. Kahit magkano yan, huwag niyong mahalin. Kasi danger yan. Nakakatakot. Delikado yan. Kasi ang mangyayari niyan, pag minahal mo na ang pera, paano pag kinuha sa'yo ng Diyos ang pera? Dumating sa point na walang-wala ka. Ano mangyayari? May stress ka niyan, di ba? Kasi mahal mo na ang pera eh. Kaya ngayon, bata pa lang kayo, i-exercise mo na, ipasok nyo sa puso, ito pala puso, sa puso at isipan nyo na kailangan mahalin ko ang Diyos kaysa sa pera. At dapat ang pera, hindi yan minamahal. Kasi pag minahal mo na ang pera, yan na yung magkukontrol sa'yo. Amen? Nagets nyo po? Kaya kayo, alam nyo, balang araw, lahat kayo magpapalain kayo ng Diyos. Basta maglingkod lang kayo, magtuloy-tuloy lang kayo. Totoo yan, sabi ng marami na akong nakitang ganyan, na naglilingkod sa Panginoon, bata pa lang, tapos ngayon, pinagpalag na, pinayaman na ng Diyos. Sige lang, magpatuloy kayo. Balang araw, payayamanin kayo ng Diyos. At pag pinayaman na kayo ng Diyos, wag niyong kakalimutan ang simbahan. Amen? Maganda nga yan, magtutulungan pa tayo lahat kayo. Pag naabot nyo na yung mga pangarap nyo, at kumikita na kayo ng malalaki, malaking pera, sinasahod nyo, alalahanin nyo ang church. Alalahanin nyo yung simbahan. Ano kaya ang pwede kong maitulong sa simbahan? Diba? Kaya dyan nag-uumpisa na maitatayo ang malaking simbahan, makakabili ng malaking lupa. Sino nagtulong-tulong? Yung mga kabataan dati na ngayon nakapagtapos na. Tama? Nakapagtapos na. Ganyan sa ibang simbahan eh. Dati, hirap na hirap sila. Yung mga bata, sikap na pag-aalaga sa nakapagtapos hanggang sa sumasahod na ng malaki. Sila ang tumutulong sa simbahan. Amen? So, ganun din naman tayo dito. Sa ngayon, nagsisikap pa lang tayo. Sikap ka lang. Hanggang sa kapag nakapagtapos ka na, alalahanin mo yung mga taong tumulong sa'yo. Especially, yung mga magulang mo. Kasi may mga taong nakapagtapos lang, kumita na ng malaki, nakakalimutan na nila yung mga tumulong sa kanila eh, no? Nakakalimutan na yung magulang. Diba? Kaya kayo, pag nakapagtapos kayo, wag na wag yung kalilimutan yung mga magulang. Amen? Lagi dapat tayong marunong tumanaw ng utang na loob. Dapat sila yung unang tutulungan natin. Then pangalawa, yung mga nag-pray sa inyo. Ang church, pinag-pray kayo. Tama? Pastor, pinag-pray kayo na makapagtapos. Kung nakapagtapos kayo, alalahanin mo sila. Amen? Alalahanin natin sila. Kaya sabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Ano ba kung sinabing evil? Kasamaan. Ulitin ko, hindi masama ang pera. Ang masama doon, kapag minahal mo na ang pera. Tama? Kapag minahal mo na. Kasi pag minahal mo na ang pera, diyan na mag-uumpisa na mangungupit ka na. Di ba? Mangungupit ka na, magnanakaw ka na. Kasi mas mahal mo na ang pera. Di ba? And then kapag nangupit ka, nagnakaw ka, tapos nahuli ka, wala na, sira na yung pangalan mo. No? Sira na. Wala na. Yun na ang title mo. Magnanakaw. Di ba? Nakakalungkot. Bakit? Kasi minahal ang pera. Sabi ng Biblia, tingnan nyo, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after. Yung mga tao na mahal ang pera, kaya may nabubong sugal eh. Diba? May mga sugalan. Bakit? Pera-pera yan eh, diba? Ang sugal, pera-pera eh. Ang tawag dyan, covetousness. Ibig sabihin, hindi sa'yo yan, pero pipilitin mong makuha sa pamamagitan ng sugal. Kaya ang sugal, kasalanan yan. Covetousness yan. Kaya huwag tayong magsugal, ha? Huwag tayong magsugal. Anumang laro na involve ang pera, kahit anong laro yan, diba may mga pustahan na, sugal din yan. Diba? Kasalanan dyan sa harapan ng Diyos. Bakit? Pagmamahal na yun sa pera yan. Okay lang sana yung laro-laro lang, diba? Pero kung laro na itayak ng mga pera, tapos malalaki, libo-libo na, magkano na, sugal na yan. Diba? Sabihin niya, mahal na natin ang pera. Huwag natin mamahalin ng pera. Amen? Diba niyo? Which while some coveted after, they have erred from the faith. Kaya kapag mahal mo na ang pera, sabi
ka na sa pananampalataya mo. Tama? Nagkakamali ka na. Dati masipag ka magsimba, magbabasa ka ng Biblia, nanalangin ka, pero dahil sa minahal mo na ang pera, wala na. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Puro ka na lang pera, puro pera, puro pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayong bata pa lang kayo, i-exercise nyo na yung sarili nyo na dapat hindi ko mamahalin ang pera. May pera man ako, kailangan hindi ko mamahalin yan. Dapat ganun. Kailangan hindi ang pera ang mag-rule sa buhay ko. Kailangan ang Diyos pa rin. Diba? Kaya kami mga taong pag wala ng pera, mainit ang ulo eh. Diba? Pag walang pera, diba? Tingnan nyo kumontrol ng pera. Diba pag wala kang pera, malungkot? Diba? Subukan nyo na yun. Pag wala kang pera, malungkot. Diba? Kasi kinokontrol ka na ng pera. Kinokontrol ka na. Pero pag wala kang pera, tapos masaya ka pa rin, ibig sabihin nun, hindi ka kontrolado ng pera. Tama? Ganun yan. Kaya may pera ka o wala, dapat masaya tayo ha. Tignan yung mga mukha ko. Talatang malungkot kasi walang pera. Dito ko makikita kung sino walang pera eh. Mga sino malulungkot. Diba? Hindi dapat ganun. Amen? Kaya kayo mga bata, lahat tayo. May pera man o wala, masaya tayo. Amen? Masaya tayo. Huwag natin gayahin yung iba. Walang pera, hindi masaya. Tayo, may pera o wala, masaya tayo. Pag nakita ng Diyos na masaya pa rin ang anak ko kahit walang pera, sige, bibigyan ko siya ng pera. Sinusubukan kasi tayo ng Diyos. Dapat, pag wala tayong pera, maayos pa rin yung attitude natin. Amen? Sabi niya, no, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Alam niyo yung mga taong mahal ang pera, ginagawa talaga nila lahat. At sabi ng Biblia, pag mahal mo ang pera, pierce themselves through with many. Ano yun? Tinutusok nila yung puso nila. Tinutusok nila yung sarili nila. Alam niyo yung pierce? Tusok yan sa sarili. Pierce themselves. Yung bubutasan. Sabi niya nun, through with many sorrows. Alam niyo yung maraming pera? Akala niyo ba sobrang saya nila? Ang totoo nga niyan, yung mga maraming pera, sobrang lungkot niyan. Maraming malulungkot na maraming pera. Diba? Magulat ka, meron ng mayaman, nagpapakamatay. Diba? Diba may mga nabalitaan kayo ganyan? Mayaman, nagpakamatay. Maraming pera yun ha? Bakit kaya? Kasi, yung tunay na kasiyahan, hindi mo yan matatagpuan sa pera. Ang pera, dyan lang yan, material lang yan, hanggang dyan lang yan. Ang tunay na kasiyahan, matatagpuan mo sa Diyos yan. Kahit na walang-wala tayo, meron man o wala, masaya ka pa rin. Kasi naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Kaya kayo mahalin niyo ang Diyos. Siya dapat ang number 1 sa buhay natin. Hindi ang pera. Kaya balang araw, pag yumaman na kayo, maaalala niyo itong message na ito na sabi ni Pastor, kahit marami akong pera, dapat hindi ko mamahalin. Dapat ang Diyos pa rin. Amen? Yes. Dapat marunong tayong makontento. Anong pera? Pagkano ang pera mo ngayon? Makontento ka dyan. Pag makontento ka dyan, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Dahil lahat ay tumayo, mag-pray tayo. Ito oras na. 5:19. Okay, pray tayo. Yes, saglit lang, no? Pray tayo, tahimik. At least 1 minute lang, no? Bawat isa mag-pray. Bawat isa mag-pray. At least 1 minute lang. Tahimik ang bawat isa. Mag-pray kayo. Tingnan natin yung sarili natin. Bawat isa, tingnan nyo yung sarili nyo. Bawat isa. Tingnan natin yung ating sarili. Tanungin mo yung sarili mo, ako ba ay marunong pang makontento? Ngayon, kung sa tingin mo hindi ka marunong makontento, ihingi mo ng tawad sa Diyos. Hingi ka ng tawad. Lord, patawarin niyo po ako. Kasi minsan, hindi ako marunong makontento. Lahat ng buhay natin, anong buhay natin, isa lang yung dapat hindi tayo makontento. Yung sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat hindi tayo makontento na ganito lang tayo. Kailangan nag-i-improve tayo
sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang hindi dapat tayo makontento. Pero sa mga material na bagay, dapat tayo makontento. Huwag tayong mamuhay ng yung tipong hindi mo naman kaya pero pinipilit mo na umasta na mayaman. Kailangan makontento tayo. Ipag-pray mo sa Panginoon yan, Lord, balang araw pag ako'y yumaman na, tulungan niyo po ako na makontento ako. Ipag-pray mo yan sa Panginoon. Kasi alam nyo, sa panahon natin ngayon, napakaraming tao ang nasisira ang buhay. Kasi mas minahal na nila ang pera. Lalo na ngayon. Talagang pera, puro pera ang tao ngayon. Kaya bawat isa sa atin, huwag na huwag niyong mamahalin ng pera. Bagkus, mas mahalin natin ang Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras nito. Salamat Lord sa mensahe na binigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa paalala na dapat sa aming buhay kailangan namin makontento. Patawarin niyo po kami Panginoon sa mga oras na hindi kami marunong makontento. Tulungan niyo po kami Panginoon na sa aming buhay marunong kami makontento. Ano mang marating namin sa buhay, tulungan niyo po kami Panginoon na makontento. Balang araw, kapag nakita niyo po kami na talagang marunong kami makontento, matutuwa po kayo at pagpapalain niyo po ang bawat sa amin. Salamat Lord sa paalala na dapat hindi namin mamahalin ng pera, bagkus ang number 1 na mamahalin lamang namin ay kayo po. Salamat sa mensahe at paalala Panginoon. At i-bless niyo rin po ang aming offering sa umagang ito, ay sa hapong ito. Natawag sa aming pagkakasala at pagpupulang sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.